prosecution is seeking to prove, again, not through their statements, but through the witnesses they will be presenting in the person today of Director Matibag. The chair will therefore allow the testimony, and the counsel for the respondent may object at any time with respect to the points he raised, and the chair will rule each time an objection is raised regarding that matter without prejudice. I'm already seeing what Attorney Villoan will do because he's reaching for the mic. Without prejudice to the counsel, of course, making a continuing objection with respect to his observations to the offer, so that we would abbreviate the proceedings and he won't need to object each time if at all it is brought up. Would that be correct, Attorney? Yes, Your Honor, we register our continuing objection and everything subject to cross, Your Honor. Noted. The lead prosecutor may proceed. Your witness. Mr. Witness, pakisabi po ang inyong pangalan, edad, at iba pang pagkakakilanlan. Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang Director ng National Bureau of Investigation. Ang aming pong tanggapan ay may address na 9th floor Philinvest Cyber Zone Building, Tostado, Macapagal, Pasay City. Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Gaano ka na katagal sa nasabing propesyon? 29 years po. Saan ka nagtapos ng iyong abogasya? Sa Ateneo Law School po. Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, major in Philosophy sa University of Santo Tomas. Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man? Nag-aral po ako ng Masters of Law, major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po. You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man? Bago po ako itinalaga na NBA Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law. Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bagong iyong pagkatalaga bilang NBI Director? Ako po ay nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una-una po rito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director? Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority. At sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po. Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit? Objection, Your Honor, relevance. Your Honor, may I Counsel may respond? answer. Counsel may respond, The rather. prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty, regardless of the principal he is serving. Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled. Thank you, Your Honor. Ako po ay nanungkulan bilang Presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022 at pagkatapos doon ako po ay tinalaga bilang Cabinet Secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay pa rin ng iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon? Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po. Mr. Witness, bilang NBI Director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor, we already stipulated on this matters. No need for the Director. Your Honor? Yeah. Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of We're willing to stipulate, Your Honor, as what the law Director? provides. Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI Director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI Director. Understood, counsel, but it has been stipulated already by counsel for the respondent. So kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're on a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am. Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman?
Ang kasama po dito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanage din po administratively po ng aming opisina. Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan kung mayroon man at kung iyong nalalaman? Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya. Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI Director kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor. Calls for an opinion. Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay may patupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at digalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong kung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan. Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned. Kindly May proceed, procedure, ma'am. Honor. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman? Malinaw naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice. Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito? Ang ating pong Vice Presidente kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House. Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit? Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po na mga kailangang gawin. Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation? Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka? Kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente. Meron po akong inisyu na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po. At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order number 11, ito ba ay makikilala mo? Opo. Your Honor, may we request that AO number 11, previously marked as Exhibit P429, be flashed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document. Assisting counsel for the prosecution may approach, and likewise, assisting counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please. Mr. Thank you. Witness, Your Honor, Your Honor. Can we be Attorney given time Luanes to comment? recognized. Your Honor, we manifest for the record, Your Honor, that the document is a photocopy. So noted.
Does the lead prosecutor confirm the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, the respondent rather, Your Honor, while we are awaiting for their review of the document? Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor. At a later time. Yes, Your Honor. Noted. Counsel may proceed when she's ready. Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness? Attorney Kapunan, kindly. Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force? Ito po yung aking dokumentong binabanggit. Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness? Sa akin po. Your Honor, may we manifest that AO number 11 has been previously marked as Exhibit P429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor. Noted. Kaugnay pa rin ng Administrative Order number 11, Mr. Witness. Ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman? Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng Assistant Director namin for Investigation at Assistant Director for Intelligence po. Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman? Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD. Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman? Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo, at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito. Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan kung iyong nalalaman? Bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division? Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw.